in the Senate investigation, may ginawa na sila mga pag-amin at kasama na yan sa kaso kasama na yan sa mga kaso. Sir, para lang po tama ang i-report namin, Yusek Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, ADE Bryce Hernandez, JP Mendoza. Tama po ba, sir? Okay. Pinangalanan yung sila Alcantara, Hernandez, tapos nung minention si Bernardo, ito yung sagot niya. Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Ano? Hindi pa. Pakiulit, Parang pakiulit. Tama po ba, sir? Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa. Parang hindi pa. Kasi nga, Ngayon alam nyo na, yung pagpunta-punta ni Martin Romualdez dyan sa ICI ay isa lang pong malaking palabas. Bakit? Sinabi niya hindi po tayo aabot kay Bernardo. Saan tayo aabot? Di ba merong affidavit, merong sworn statement si former Yusek Bernardo sa Senado kung saan pinangalanan niya ang mga ito. Tapos, anong mangyayari? Gagawin nilang state witness itong si Bernardo. Maalala ninyo ito tinanong nga ito ni Erwin Tulfo about kung ano ang mangyayari pag maging state witness. Di po ba ang sinasabi, is it true, pag ikaw po'y naging state witness, absuelto ka na po dun sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge. Ganda ng tanong mo, Tulfo. Parang leading question niya. Sino nagbigay ng tanong mo? Sa kaso na yan. Tama po ba ito? Parang yung tinanong mo si Remulla na, is it okay to bend the law? Is it, Remulla? Sabi niya, yes, sir. Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Wow. Kung siya po ay maging state witness. Wow. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa So, pwede po, pag may kaso, maabsuelto. Pag wala pang ikinakaso, hindi siya makasama dun sa makakasuhan. That is the reason why they are considering itong si Martin Romualdez na maging state witness. So, ang tanong ngayon, sino ang kakasuhan nila? Sino ang ituturo ni Martin Romualdez? Ayan, dito na papasok ang Duterte. Bakit ka mo? Ito, may pruweba tayo. Tingnan. so yung wala pang arraignment, yun ang pinahila natin para pwedeng pag-aralan at makamada ng todo. Makamada. Kasi nga, Sir, there was a Senate committee report na Yes. sadly hindi po napirmahan dahil nga po kulang po yung mga nag-agree po na mga senador doon. At kasama po doon, sinabi po ni Senator Gordon na kasama sa inirekomenda si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maireklamo at makasuhan. Yun po ba ay sinisilip na natin? Ano po ba yung nakikita natin Kita nyo? Duterte na naman. sa prosesong yun? actually, gusto kong ipatawag si Senator Gordon tungkol Ayan dito sa na. bagay na ito Ayan na. para siyang maglahat ng kanyang opinion sa mga findings ng committee report na hindi nga official committee report, hindi siya completely official committee report. If the Ombudsman Office of the Ombudsman can take cognizance of anonymous cases. So, di ba? Duterte yan. Ngayon, sasabihin ninyo, ay hindi naman yan, formally naman yan, hindi naman yan flood control. Nakita ninyo ano yung ginawa ng Blue Ribbon Committee? Wala na. Suspended na yung hearing nila sa flood control. At ang sabi nila, mag-shift na raw sila sa overall, hindi lang flood control. Ngayon, di ba maalala ninyo yung Santa Maria Cabagan Bridge na nag-collapse? That project is a project of build under Duterte. Ngayon, natapos siya ng 2024. Pero, yung 22 at 23 at 24, binadgetan pa rin yan under GAA. Di ba, 200 plus billion yung bawat year niyan under Marcos administration. Bakit bumigay yung some part of that?
Ibig sabihin, kung tayo ang susuma dyan, yung part na tinapos ng under Marcos administration, tinipid. Ngayon, anong gagawin nila dyan? Kasi dyan, di ba, nagkaroon ng hearing regarding that. May na-mention na naman ang Duterte dyan. Ngayon, during the hearing of flood control, hindi ba't andyan si former DPWH secretary na si Mark Villar? Ngayon, pagkatapos ni Mark Villar, Duterte na naman yan. Kaya alam nyo, nabanggit nga dito ni Ombudsman Remulla, no? One part of his conference, sinabi niya na darating din tayo dyan. Meron mas mataas na official, high-ranking official na kasama dito. Wala nang iba kundi ang mga Duterte. Kahit magpustahan pa tayo, at the end of this, gagawin nilang state witness si Martin Romualdez para absuelto kung ano man ang ibinato sa kanya, para absuelto siya at walang ibang ituturo kundi yung past. Wala nang iba eh. Kailangan talagang mangyari na ang dapat mangyari. Yan. Kailangan talaga mangyari ng dapat mangyari. Ano yun? Ang pakasuhan ang mga Duterte, ang pabagsakin ang mga Duterte. Coded eh. May double meaning itong mga sinasabi niya. Kailangan talaga mangyari ang dapat mangyari. Ano yun? Na walang Duterte na tatakbo sa 2028. Pinaghahandaan nila ang continuous trial kasi marami rin kami ilalatag na kaso ron. At this will involve higher officials. Ma-assure ko sa inyo. Higher This will involve officials. higher officials. Kasi nga, marami na tayo nakuha mga data. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Marami doon. Ano pa, hindi pa cash. Bank to bank pa. Oo, yun ang Siguraduhin nyo na ilalabas nyo yan kasi may history ka na meron kayong ilalabas na ebidensya pero wala kang inilabas na ebidensya. Ganun pa man, kahit walang nailabas na ebidensya, nakasuhan pa ninyo yung tao. Kagaya yung ginawa nyo kay Kong Teves. kung masasabi ko sa inyo. Ginawa nyo kay DG Bantag. Bank to bank po, yung ibang transaksyon. Sabi nyo, may video. Sabi mo, may bank. Ngayon, ganyan na naman ang... So, ayan to conclude itong nangyayari ngayon sa ICI at paglabas nitong, finally, lumabas itong si Martin Romualdez. Ilang buwan bago to lumabas? 4 na buwan nata? 4? 3. Parang namayat na ata, hindi na ata nakatulog, kaya namayat. Lumabas. Pero ang gagawin nila, isasalba nila ito. Gamit yung ombudsman na bagong ombudsman na ito. So, antabayanan natin kasi talaga sabi ko nga, itong sabi niya, kailangan mangyari ang dapat mangyari, which is yun nga, walang Duterte ang makakatakbo sa 2028.